Sa inyong lahat, magandang umaga. Bali, andito ako ngayon sa Monclova at pupunta ako ngayon sa aking trabaho. Nag-message si senyora at sabi niya sa akin ay pumasok daw ako ng 9:45 kung pwede. Siyempre, bawal magreklamo. Bago pa lang tayo sa trabaho. Kaya okay lang ng okay. Andito ako ngayon at sana ay umabot naman ako sa oras kasi punta pa ako ng Gran Via. Doon kasi ang trabaho ko ngayon sa Gran Via at sana naman may kasama ako sa trabaho. Ayan, daming mga tao. Mabilisan, nandito na ata ang tren. Ayun na nga ang tren. Bilisan natin. Kasi ilipat pa ako ng Sol. Bilis. Ang daming pasahero. Dito tayo. Wala nang bakanting upuan. Oops. Hanap tayo. Ayun, meron. Ayan. Ay, nandito na ako. Bali, merong nag-comment. Sabi niya, doon sa isa kong video na pag narito ko nga naman sa Spain, tapos may offer na trabaho na maliit lang ang sahod, syempre pag wala kang choice o wala kang pagpipilian na ibang mas magandang offer, igagrab mo na lang muna yung mababa. Hindi naman natin masisisi kasi sa totoo lang, kahit ako na may papel, medyo mahirap maghanap ng trabaho. May mga nakikita akong mga trabaho na pagtatrabaho sa bahay, kaya lang may batang aalagaan, baby. Ang problema, wala kasi akong experience sa pag-aalaga ng baby. Siyempre, kapag nagpa-interview ka, kagaya nung na-try ko dati, na yung isang amo ay naghahanap ng mga kasama sa bahay. 4 na oras lang. Ang problema kasi twin yun, tapos 1 year old. Wala naman akong experience dahil ang inalagaan ko nga ay 3 years old. Siyempre, hindi ka tatanggapin ng amo kasi siyempre ang unang-unang hinahanap ng amo ay yung may experience. Kasi mahirap nga naman na parang gagawin mong training ground yung bahay nila o yung anak nila, kaya delikado. Siyempre mas doon sila sa talagang tao na sanay na. Kaya kung sakali na pupunta kayo dito sa Spain, kailangan nyo talaga magdala ng medyo marami-raming pera kasi sa totoo lang ay hindi ganoon kadaling humanap ng trabaho, lalo na sa mga walang papel kasi meron dito na agent na Espanyol, nagpo-post siya ng mga trabaho via Telegram. Kaya lang mostly ang mga pinopost niya doon ay para sa mga may papel. Meron din naman ditong ilang agency, pero madalang lang din naman yung job offer nila para sa mga walang papel. Mostly kasi talaga para sa mga may papel. Pero timingan lang kasi talaga yan. O kaya naman, syempre, may mga kakilala kayo dito, o kaibigan kayo, mag-message kayo sa kanila. Para once na meron silang malaman o may mabalitaan sila na may trabaho o may amo na naghahanap, pwede kayong i-refer kasi yun ang pinakang the best way para kayo ay matanggap kaagad. Kasi kapag recommendation yan, minsan kayo lang ang i-interviewin at dahil nga recommend kayo ng kaibigan nyo, kayo ay tatanggapin. Konting formal interview lang, then yun na. Kaya sana sa mga pumunta dito, huwag kayong mawawalan ng pag-asa at makipagkilala kayo sa mga narito, magtanong kayo sa mga makakasalamuhan nyo, magpunta kayo sa mga agency, mag-fill up kayo ng form kasi malay nyo makahanap, ma-timing or may time na i-message kayo ng agency at sasabihin sa inyo baka gusto nyo magpa-interview. Sa totoo lang ay minsan dapat huwag mo na masyadong mamili kasi pag napili ay hindi ka agad talaga makakahanap. Yung iba dito, ang nangyayari ay part-time lang muna sila, ilang oras lang o kaya naman ilang araw lang, hindi pa yung full-time. Sa totoo lang, kahit ako ay may trabaho ako ngayon pero napakahirap
at naghahanap talaga ako ng lilipatan. Siyempre lilipat ako kapag meron na akong o aalis ako doon sa trabaho ko ngayon kapag sigurado ko na may lilipatan na, kasi sa totoo lang mahirap maging tambay. Alam mo yung dumadaan ng mga araw tapos wala kang kikitain sa buwan sa buwan na to, kagaya nun. Bali nag-start ako sa trabaho ko ay nung 16, kaya magkano lang yung kikitain ko ngayon. Pero may mga previous naman ako na tinabahuhan ng kulang-kulang isang linggo, hindi ko lang alam kung mabayaran ako, bala na, okay lang kung ano, nasa sa kanila na yon. Tapos meron naman kahit pa paano na extrahan, kasi iba talaga kapag may extra kang makukuha para kahit pa paano ay may kikitain ka. Kaya sa mga pupunta pa lang, laban lang talaga, kailangan lakas ng loob, lakas ng loob, kapal ng mukha, at allowance siyempre kasi mahal na ang boarding house ngayon, pamasahe mo pa araw-araw at pagkain mo pa. Kaya ayan, sisikapin ko na gumawa ng mga videos araw-araw para sa inyo. Kaya sana patuloy niyo akong suportahan sa aking mga ginagawang videos. Sisikapin ko din na makasagot ng mga comment niyo, gagawa ko ng mga video. Ayan, maraming salamat nga pala sa mga tao na patuloy na nagpapa-member sa akin YouTube channel kahit hindi ako nakakagawa ng mga videos. Pero sisikapin ko na mula ngayon ay makakagawa ako ng mga videos habang papunta ako sa trabaho. Maraming salamat ulit. Mega shoutout sa mga nagpa-member sa aking YouTube channel. Maraming salamat.